Kapiling ko po ngayon ang ating naturopathic practitioner sa Tagaytay, si Ate Ami Ilagan. At Ami, ipakita natin sa mga nanay na katulad natin, yung mga pagod palagi ang kamay, kalalaba, kahuhugas ng pinggan, sa pagbibitbit at pagbubuhat ng kung ano-ano sa bahay, na every once in a while, dapat po ine-exercise ang mga kamay. Ang tawag natin dyan ay arimunding-munding, o Ami, ang ating arimunding-munding exercise, o kung may tugtog naman na aserehe, edi sabayan ng pag-aserehe na ganyan, di ba? At the same time, nag-i-improve po ang sirkulasyon ng inyong braso at nagiging happy pa kayo, di ba? Hanggang sa maramdaman nyo po na gumiginhawa na ang pakiramdam. Kasi ina-applyan po natin ang pressure, yung affected area, para dumaloy ang magandang sirkulasyon, kaya iginagalaw natin, Ami, no, yung anumang affected area ng katawan ni nanay, di ba? Now, ang kadalasan din po na nagiging problema ni nanay, masakit ang balakang. Di ba? Sa kalalaba, maghapon nakaupo, kahit nakabangkito yan, naku, sumasakit din ang balakang. At saka naglampaso, di ba? Mamaya kuba na si nanay. Dahan-dahan lamang po ang pagtayo at yung ehersisyong pampaseksi ng bewang, pantanggal po ng pananakit ng balakang. At the same time ay pag-stimulate ng mga muscles natin sa legs, no, para matulungan yung sirkulasyon ng dugo na bumalik po sa ating puso at maging maganda ang daloy ng blood circulation sa ating katawan. Yun po ay ang pasexing effect natin na habang inihahakbang ang binti, no? Okay, yan. Pag ganyan-ganyan lang po, nanay, habang nanonood sa Hiling Galing o kaya ay nakikinig sa Hiling Galing, dadalasan nyo po, no? At itong pakembot-kembot na ito, hindi lang nagpapaganda ng ating figure, kundi nagtatanggal ng pananakit ng balakang at yung maganda nga pong sirkulasyon ng ating dugo sa katawan. Ayan. Maraming salamat, Ami, at si Ami po ay tuloy-tuloy na nagtuturo sa mga nanay. Ganon din po tayo dito sa Hiling Galing, kaya sundan po ninyo at nang malayo sa problema ang mga nanay. Okay, maraming salamat, Ami, ha. Marami ka rin tuturuan doon. Turuan mo yung mga matitigas ang katawan dyan. Thank you very much. Okay. At ngayon naman po, mga kaibigan, ng ating hiling katanungan mula sa Facebook. Ang tanong, Dr. E, naniniwala po ba kayo sa pasma? Kasi lagi pong nagpapawis at nanginginig ang kamay ko. Pasmado po ba ito? Si Estelita Calio ng Talavera, Nueva Ecija ang nagtatanong. Estelita, alam mo tayo mga Pinoy, kapag yung dating normal na kondisyon na ating nagagawa, no, ay parang nagka-problema, ang tawag natin doon, pasma, di ba? Pag nagpapawis, dati naman hindi nagpapawis. Tapos dati naman, maayos ang kamay mo, bakit nagkaroon ng biglang panginginig? Although sa Western medicine, wala silang tinatawag na pasma. Tayo at sa naturopathy, naniniwala kami dyan. Kaya dapat nagiging maingat tayo. Ang mga nanay na masisipag, kapag tayo po ay pagod, no? Say, nagluto ng madami, nag-prepare ng kakainin ng pamilya, huwag pong kaagad-agad na yung ginamit ninyo ay huhugasan ninyo. Yun po ang isa sa pag-iingat, no? Na hayaan nyo po hindi masisira at hindi mabubulok ang mga pinggan at mga kaldero na ginamit nyo. Pero kung inunan ninyo sila sa halip na ang inyong kalusugan, pasma nga po ang aabuti natin. So, gagawin po natin na ihanay ang ating mga ginagawa. Mamaya ko na huhugasan lahat yan. Halimbawa, pagkatapos ng mga gawaing bahay ko na nakakapagod at ako'y magpapahinga muna. Ganun po, may disiplina dapat ang nanay at hindi puro trabaho na lang para maiwasan ang pasma. Ngayon, kung gusto po ninyo ng naturopathy sa Hiling Galing, ay lagi kong pinapayo ang paghahaplos ng Hiling Galing oil. Yung Hiling Galing oil po muna, ang gagamitin ninyo na lotion ng inyong kamay. Ihahaplos nyo po yan at kasabay na ay minamassage. Kapag minamassage nyo po ng Hiling Galing oil, ang mga namamawis na mga kamay, ang mga nagkakaugat at nanginginig ng mga kamay ay nababalik po sa normal dahil dumadaloy ang normal na sirkulasyon ng dugo at yun po ay oxygen, di ba? Lalo na kung dadagdagan natin ng pag-inom ng herbal vitamins B1, B6, B12. Okay, Estelita? Sana ay nasagot ko ang iyong katanungan. Samantala, hiling katanungan naman po sa ating email. Ang tanong, Dr. E, kapapanganak ko lang po at hindi nawawala ang sakit ng aking ulo. Binat po ba ito? Si Maricel Santos ng Santa Rosa, Laguna.
ang nagtatanong. Naku, yung mga kapapanganak pa lang na nanay, dapat nga po may paternity leave eh. Kasi ang mga tatay dapat, no, ang katuwang ni nanay sa panahon na nagdalang tao na. Alam niyo po ba, mga nanay, na kapag tayo ay nanganganak, ay para rin tayong isinisilang muli, no, kasabay ng ating panganganak. So, bukod kay baby na inaalagaan, dapat si nanay po ay inaalagaan din. Hindi yung si nanay na ang nanganak, siya pa rin ang nagpuyat sa pag-aalaga kay baby, siya pa rin ang naglaban ng mga lampin. Ang mangyayari nga po, kulang sa tulog si nanay at sobra sa pagod na hindi pa nakakapagpahinga, bunga ng panganganak, may tinatawag po tayong binat, no? Kaya dapat po pahingang-pahinga. Kasi po, lalo na kung normal delivery ang mga nanay, umiiri po yan ng todo-todo at lahat ng mga muscles at ugat sa katawan ay apektado po sa kanyang panganganak. So dapat po yan ay ipinapahinga. Ngayon, kapag ganyan na nga po ang nangyari at meron ng manifestations ng pasma or binat, no, na tinatawag natin, dapat po papawisin, no? Dapat papawisin si nanay. Kung meron po kayo ng herbal cleansing tea natin, no? Habang hinahaplusan si nanay ng Healing Galing Oil, buong katawan mula anit ng ulo, makikita nyo po pag may binat, yung anit ng ulo ni nanay ay nakukurot, no? Parang nakaangat siya. Dapat po, ang anit ng ulo ay hindi nakukurot. Ganun siya, matigas na nakakapit doon sa anit, no? Pero pag yan po ay parang nakaangat at parang malaman yung ulo nyo pag kinukurot, kasama po yun sa matagal na hahaplusin ng Healing Galing Oil, no? Katulad ng nararanasan ni Maricel. At buong katawan na naapektado, ang spinal column, ang central nervous system, no? Ay haplusan po gently ng Healing Galing Oil. Kung meron kayo nito, ng 3 to 4 times a day. Mas matagal ang paghahaplusan kasabay ng pag-inom po ng mainit-init na cleansing tea, papawisan, no, ang may binat na nanay. Dagdagan pa po ng herbal vitamins B1, B6, B12 para maging maayos ang sirkulasyon. Tapos, kain tulog lang muna. Higop ng masustansyang mga sabaw, maraming malunggay, maraming mga karneng pula para rich in iron, no? Ang mga pagkain po na rich in iron, mapupulang gulay at prutas, yung maiitim ang kulay na prutas na walang asim, naku, maganda po sa inyo yan. Bukod sa red meat at mga isda na mga madugo kung tawagin natin, no? At mahabang pagtulog, iwasan muna ang puyat kapag kapapanganak para maiwasan po ang binat. Okay, Maricel, sana'y nasagot ko ang iyong katanungan. Samantala, tampok na hiling halaman po natin sa umagang ito, mga kapatid, ang gotu kola o takip kuhol kung tawagin. Ang gotu kola po ay napag-alaman na nakakatulong para ma-preserve ang pagkabata o ma-delay ang aging, no? May rejuvenating properties po ang gotu kola. Ang iba ay kinakain ito ng hilaw at isinasama sa salad, pero maaari din po itong lutuin, no? At gawing parang ordinaryong gulay na sangkap sa ating pagluluto ng mga may sabaw. At alam niyo po ba na ang gotu kola o itong tinatawag natin na takip kuhol ay maganda para sa central nervous system kasi mayaman siya sa vitamins B1, B6, and B12. Itong mga B vitamins na ito, kaya siya po ay inirekomenda rin para sa mga pasyenteng may epilepsy, no, yung medyo nagkakaproblema sa isip at yung may mga premature aging na nararanasan. Ganun din po, malaking tulong ang gotu kola para sa mga taong laging nasa-stress sa kanilang daily activities at yung mga may depression. Ganun din, nakakatulong po ito sa mga may high blood pressure, no? Ang mga pasyenteng may high blood pressure ay maaring regular na kumain, no, ng gotu kola sa iba't ibang preparation at tigilan na po ang mga matataas sa cholesterol na pagkain at maaalat. Yung mga nirarayuma po, pwede nyong gawing juice ang gotu kola at inumin ninyo araw-araw ito para sa rayuma. Ganun din sa mga problema sa dugo, no? Lalo na yung mga pasyente po na may hepatitis condition. Also, sa mga taong may mga sugat, no, kinakain lamang ang gotu kola kasabay ng iba pang pagkain natin sa araw-araw. Nakakatulong po ito, lalo na kung prepared na hydrating, no, ang preparation para sa paggaling ng sugat. Although, pwede rin po yung sariwang dahon ng gotu kola na malinis ay dikdikin ninyo at itapal sa sugat. Pwede rin po yun.
Ngayon, kung i-consume po natin ang Gotu Kola, maganda ang magiging sirkulasyon ng dugo at yung mga nanay na sobrang sipag, natutulungan po na hindi magkaroon ng varicose veins, no? Sa mga nanay na marunong kumain ng Gotu Kola. Yung ding mga may problema sa balat na mga nanay, nagtutulong po, no, nakakatulong para mag-repair ng skin, no? Yung mga connective tissues po na napinsala sa mga nanay, lalo na nagiging thunders na, at yung mga may cellulites na, maganda po ang Gotu Kola para sa atin. At isa pa, no, para sa mga nanay, regalo namin sa inyo dito sa Hiling Galing, ang isang mahalagang prutas na available na po dito sa atin sa Pilipinas na dati ay hindi kasi imported po ito at mahal ito kung bibilhin. Yan po ang mulberry, no? Ang mulberry tree ay nabubuhay na dito sa atin sa Pilipinas. At dito mismo, no, sa Angel Fields Sanctuary ay marami po kaming kinain na mulberry fruits na napakatamis. Kailangan lamang po napahinugin ito, kailangan maging maitim siya. Pag mapula-pula pa po ang mulberry, medyo maasim pa. So pahihinugin natin. At ito po ay very rich in iron, no, na mahalaga para sa kalusugan ng nanay at nating lahat. Meron din po itong taglay na vitamin C, may riboflavin din po itong taglay, phosphorus, may calcium, pampatibay ng buto, at maganda pong source ng antioxidant, no, ang mulberry. Ganun din para sa pagbalanse ng sugar ng mga diabetiko. Kahit matamis po ito ay hindi nagpapataas ng sugar level. At magandang remedyo po para sa mga pamamaga at mga pamumula sa mga bahagi ng katawan ang consumption ng mulberry fruit. Okay? Samantala, magpapatuloy po ang Hiling Galing sa TV. Kung kayo ay may hiling katanungan para kay Dr. E, mag-email lang sa hilinggaling@ymail.com o mag-post sa Hiling Galing official Facebook page. Maaari ring magpadala ng sulat sa Hiling Galing Main Office sa 2nd floor, 522 Quirino Highway, near corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. O kaya ay mag-text sa Hiling Galing hotline number sa 0921-445-0355. Nais magpasalamat ng Hiling Galing sa aming mga partners. Angel Fields Nature Sanctuary, June Encarnacion Salon, marketingcoach.net. Bulalo! Bulalo, ang ating yin and yang bulalo with sayote. Bakit mo sinabing yin and yang? O Ang yin nababagay. ay lamig, ang yang ay init. Bulalo, the Hiling Galing way ang ibibibo ni Wellness Chef Tristan. Para sa mga kapatid nating babae, kaya wag bumitiw, manatiling nakatutok sa Hiling Galing sa TV. Dr. E, marami po akong nare-research sa internet tungkol sa natural way para maalis ang gallstone. At madalas ko pong nai-encounter ang paggamit ng apple cider vinegar, olive oil at Epsom salt. Effective po ba ang treatment na ito? Samahan si Dr. E tuwing linggo, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng umaga sa TV5.